narito na ang mga nag-trending na kwento sa mundo ng social media. Reaksyon ng kaibigan sa barkada niyang sumakay sa giant swing sa Rizal, kinaaliwan online. Driver ng isang ride-hailing app na inuutosang i-cancel ng pasahero ang booking, binatikos ng netizens. Pagpapark ng isang sasakyan sa pwestong nakalaan para sa mga PWD, umani ng pambabatikos. Golden Retriever sa Amerika, kabilang sa official staff ng isang women's basketball team. Circus performer sa Australia nakasungkit ng 2 world records. At 112-year-old Brazilian bagong may hawak ng titulo bilang pinakamatandang lalaki sa buong mundo. Sure ako ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo at mga trending na hindi mo akalain, yun pala ang totoong kwento. Kasama mga follow-up na ginawa namin sa mga post na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and Viral Show, ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, overprotective o OA? Enjoy na enjoy lang isang babae sa pagsakay nito sa isang giant swing sa San Mateo, Rizal kung saan siya nagbakasyon kasama ang mga kaibigan. Ngunit ang agaw eksena ay ang mga kasamang kabarkada nito na tila mas kabado pa para sa kanya. Bagay na kinaliwan ng netizens. Ang nakatutuwang tagpong ito, panoorin sa trending report ni Rose Babiera. Isa na namang gala ang lumabas sa group chat at isa pang adventurous trip ang natupad ng magkakaibigan na nagbakasyon sa San Mateo, Rizal. Sa mga post ng uploader na si Jess Sanilio, mapapanood ang iba't ibang extreme activities na ginawa niya kasama ang mga kaibigan. At sa mga video na ito, agaw eksena naman ang makakuha sa kanya ng isang kasamang kabarkada na nag-viral pa online. Sa video kasi kung saan enjoy na enjoy lang si Jessa sa pagsakay nito sa isang giant swing. Tila mas kabado pa ang kanyang kaibigan kung sigawan siya nito na kumapit sa lubid ng duyan. Mag-ingat ani ang dalaga para hindi ito madisgrasya dahil hindi raw nagpaalam ang mga ito sa kanilang mga magulang. Jessa, umawak ka! Hindi tayo nagpaalam. Marami ang naaliw na netizen sa pagiging prangka ng kaibigan. Katulad niya, kinabahan din ang mga ito para kay Jessa at sa hindi nito pagpapaalam sa ina. Biro pa ng ilan, kung hindi raw mag-iingat si Jessa ay talagang magiging kwento ito. Patukoy sa sarkastikong biruan online na kapag namaalam ang isang individual ay madalas pagkukwentuhan ng kanyang mga naiwang mahal sa buhay ang kanyang naging buhay. Sagot naman ni Jessa, ayos lamang daw dahil may magkukwento naman ito. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story. Ngayong Disyembre na at papalapit na tayo sa Pasko, jam-pack na naman ang mga kalsada. Kaya marami ang kumakapit sa mga motorcycle taxi para takasan ang matinding trapiko sa Maynila. Pero sa halip na guminhawa ang buhay, tila sakit ng ulo ang idinulot nito sa isang commuter dahil ang kanyang rider ay pinipilit itong mag-cancel ng booking. Ang kwento sa likod ng viral story, tinutukan ni Arnold Herrera. Sa gitna ng matinding traffic sa Metro Manila, pumatok sa mga commuter ang motorcycle ride-hailing apps dahil sa hati nitong ginhawa sa biyahe. Pero kung minsan ay nagiging sanhi ito ng sakit ng ulo kapag ang ilan sa atin ay nakakaengkwento ng mga riders na di umano'y demande. Sa viral post ng ex-user na ito, makikita ang screenshot ng pag-uusap ng uploader at ng kanyang rider na itatago natin sa alias Anton, kung saan mapapansin na biglang nag-iba ang tono ng pananalita ni Anton at tila inutusan ng uploader na i-cancel nito ang kanyang booking. Saad pa ng uploader sa kanyang post, panahon na naman daw ng mga maaate at mala senyorito na drivers na hindi umano marunong makipag-usap ng maayos sa kanilang mga customers.
Naging talamak sa ride-hailing apps ang pagpapakancel ng ilang riders ng booking sa kanilang customers dahil alam nilang may kaakibat itong penalty at parusa sa kanilang account at ratings, lalo na kung wala itong maayos na dahilan. Pagbabahagi pa ng uploader, hindi naman daw problema sa kanyang mag-cancel ng booking, lalo na kung may lehitimong problema tulad ng emergency o di naman kaya ay sobrang layo ng lokasyon ng driver. Hirit ng mga netizen na ito, kung ganyan daw ang ugali ng driver ay talagang hindi sila magdadalawang isip na makipagmatigasan dito. Sabi pa ng isang netizen, kung ang driver ang gustong mag-cancel, siya raw dapat mismo ang mag-cancel ng booking. Ibinahagi naman ng netizen na ito na dahil hindi nito alam na may limit at parusa pala sa mga lalampas sa cancellation policy ay nasuspindi umano ang account nito dahil makailang ulit siyang inutusan ng drivers na i-cancel ang booking. Paalala pa ng uploader, pwede naman daw makipag-usap ng maayos at hindi dapat agarang ipinapasa sa customer ang responsibilidad para mag-cancel ng booking. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next trending story, for PWDs only. Umani ng pambabatikos ang post na ito kung saan makikita ang isang sasakyang nakapark sa pwesto na nakalaan sana para sa persons with disabilities o PWD. Sa ituloy ng isang netizen, dapat na yatang isama sa curriculum ang batas kalsada dahil sa mga ganitong uri ng driver. Ang iba pang sentimiento ng netizens tutukan sa report ni Millie Borja. Mainit na usapin ngayon ang issue pagdating sa parking space. Nandyang may nag-aagawan na sasakyan o hindi naman kaya ang maling pagre-reserve ng pwesto. Pero ang viral parking story natin ngayon, isang sasakyan na nag-park sa slot na nakalaan sana para sa persons with disabilities o PWDs. Sa ibinahaging larawan ng Facebook page na Parque Serie, makikita ang isang sedan na nakapwesto sa isang parking space sa Binondo, Manila. Pero tila yata hindi alintana ng driver kahit na ang kanyang posisyon ay para sa mga accessibility ng PWD na mayroong wheelchairs at leg crutches. Kapansin-pansin din ang mga markings sa naturang space. Tanda na hindi ito dapat pwestohan ng mga karaniwang sasakyan. Pambabatikos tuloy ang natanggap ng driver mula sa netizens. Ang isang ito, ipiniliwanag kung para saan ang naturang slot at sinabing marami talagang driver ang hindi nakakaalam nito. Mayroon din namang komento na nagsabing kailangan na sigurong isama sa curriculum ang batas kalsada para maiwasan ang mga ganitong pangyayari. Ang ilan, isinisi sa fixer kung bakit mayroong mga driver na hindi maalam sa batas partikular sa parking. Para sa DZRH TV, ito si Mil Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, Director of Positivity. Kadalasang role ng ating mga alagang aso ay ang maging bantay ng ating mga tahanan at mangulit sa kanilang amo. Pero ibahin niyo ang Golden Retriever na ito na literal na on duty, on and off the court, matapos isama sa official lineup ng staff ng isang women's basketball team sa Amerika. Ang mga gampanin ni Charlie sa naturang team, alamin sa trending report ni James Galange. Kung akala ng karamihan, bantay lamang ng tirahan ang gampalin ng ating mga alagang aso. Gayon din ang kumain, magdumi, mangulit o di kayo makipaglaro kasamang kanilang mga amo. Pero tila parang na-promote yata ang Golden Retriever nito mula Amerika matapos isama sa official lineup ng staff ng isang women's basketball team na Red Hawks, kung saan inatasan lang naman si Charlie bilang Director of Positivity ng Montclair State University, kung saan on duty ang naturang aso para maghatid lamang ng good vibes sa mga manlalaro on and off the court. Kasama si Charlie sa mga practice ng team na nakikipaglaro mismo sa mga players. Ayon sa isa sa mga manlalaro, nakakatulong raw umano si Charlie bilang pampalipas ng kanilang stress at nakakapagbigay ng emotional support sa buong team tuwing practice, bago at pagkatapos ng kanilang mga laro. Sa kasalukuyan, 4-0 na ang naturang team sa kanilang athletic season at sino mag-aakala na ang isang aso ay isa sa mga susi ng mga panalong ito. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
At para sa ating next trending story, amazing hoop! Bumasag ng 2 world record ang isang circus performer na ito mula Australia pagdating sa aerial hoop skills. Sa kabila ng pagod at mananakit ng katawan, nakuha nito ang most aerial hoops somersaults ay 1 minuto at ang longest duration shoulder blade. Ang never give up story ni Charlie, alamin sa trending report ni Rovic Manuel. Sa kabila ng pagod at pananakit ng katawan, matagumpay na bumuo ng 2 bagong Guinness World Record ang circus performer mula Australia na si Charlotte Charlie Meet. Binasag niya lang naman ang record sa most aerial hoop somersaults in 1 minute, kung saan nakagawa ito ng 53 times at malagpasan ng dating record na 47. Bukod dito, gumawa rin siya ng bagong record sa longest duration shoulder blade hang on aerial hoop sa loob lang naman ng 63.18 seconds. Halos 9 na taon nang nag-eensayo sa isang circus si Charlie hanggang sa nais na nitong i-challenge ang kanyang sarili nang makita ang dating record sa aerial hoop somersault. Sa kabila nito, hindi pa rin naging madali kay Charlie na makaranas din ng pamumulikat, pamamanhid at pagkahilo pagkatapos ang kanyang 2 attempt. Nagbigay naman ng moral support ang ilang mga manonood, kabilang na ang kanyang coach at kanyang pamilya na todo cheers sa kanya sa tuwing nakikitang siyang nahihirapan. Nilulook forward na rin ni Charlie na subukang lagpasan ang ilan pang aerial hoop records o bumuo ng mga bagong kategorya sa aerial hoop. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa ating huling record-breaking story, world's oldest man. Kamakailan lang pumanaw sa edad ng 112 ang world's oldest man na si Mr. John Tenniswood. Ngayon, may bago ng may hawak ng titulo bilang pinakamatandang lalaki sa buong mundo. At siya naman nagmula sa Brazil. Kilalanin si Lolo Joao sa trending report na ito. Meet Lolo Joao Marino Nieto, ang kinilala ng Guinness bilang bagong pinakamatandang lalaki sa buong mundo. Isinilang ito noong October 5, 1912 sa Ceará, Brazil. Bago ang nasungkit na world record title, ang 112-year-old na si Lolo Joao ang may hawak ng titulo bilang oldest living man hindi lamang sa Brazil kundi maging sa Latin America. Ang iginawa ditong pagkilala ginawa kasunod ng pagpanaw ni Mr. John Tenniswood mula UK sa edad na 112. Samantala, patay sa ibinahaging kwento ng Guinness, nagmula si Lolo Joao sa pamilya ng mga magsasaka. Simula 4 na taong gulang pa lang daw ito nang matuto sa mga gawain sa sakahan kasama ang kanyang ama. Kabilang na riyan ang pag-aalaga ng hayop at pag-ani ng prutas. Taong 1994 naman ang mabiyudo ito, makaraang pumanaw ang kanyang misis na si Josefa at maulila ang kanilang 4 na anak. Pero muli itong umibig at nagkaroon ng 3 supling sa kanyang partner na si Antonia. Sa ngayon, mayroon na raw 22 apo si Lolo Joao. Kaya naman, para sa matanda, ang nakikita nitong sikreto sa pagkakaroon ng mahabang buhay ay ang mapaligiran ng mga mabubuting tao at pagiging malapit sa kanyang mga mahal sa buhay. Isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman, kung meron din po kayo mga katulad na istorya ay share nyo na yan sa ating comment section o kaya naman itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nagpa-viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show. Assignment po namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuin at ipa-follow up namin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.